Andito kami ngayon sa Silang, Cavite, which is isa ito sa mga farm natin na kung saan nag-iimbita tayo ng mga bisita, mga collector at kung sino-sino pa. Bromeliad, actually, ornamental plants, no? Pero marami siyang klase. Actually, meron siyang 80 genera, tapos to be exact, marami siyang species, like 3,700 species. Tapos makikita mo lang siya sa South America at isang species lang na merong nag-exist sa Africa. Pero the rest, nasa South America siya. Ang ganda ng itsura niya. Lalo na ngayon, very timely, ang daming nagko-collect ngayon ng bromeliads because of its color, shapes, functionality, tapos at kung ano-ano pang uses na pwedeng gamitin sa kanya. Kasi from sa bahay, sa reception, sa events, at kung saan pa, pwede siyang magamit. Ang nasa Pilipinas, actually maraming species. Way back early 2000, tayo ang nag-collect ng unang mga bromeliads sa Asia. Actually, yung mga hybrids na ginawa ng Thailand, mostly galing sa Pilipinas yung mga materials na ginamit nila. Ngayon, nakapag-create sila ng magagandang variety. Ngayon, dito sa Pilipinas, usually ang makita mo ay mga variety ng bromeliads na ang pangalan ay Guzmania. Pag sinabi mo Guzmania, yan yung mga ginagamit sa mga bahay kasi siya yung mga colorful ang flower. Yon, may kulay orange, may yellow, may pink, at iba-ibang kulay pa na usually sa bahay siya ginagamit. At very friendly siya kasi wala siyang tinik, no? Unlike other bromeliads, mas ferocious, mas matapang kasi palalaki yung kanyang mga tinik. Pero may iba naman na talagang soft yung spine nila. Ang bromeliad kasi very functional siya, tsaka ornamental kasi yung uses niya diverse. Diverse ang uses niya. Mula sa bahay, so sa mga events, nagagamit siya, at sa mga landscape displays natin, very notable at talagang eye-catching ang ating mga bromeliads. Ang mga bromeliads, kanya-kanya silang paraan para makakuha sila ng tubig. Ngayon, lalo na sa kanilang habitat. So, sa habitat kasi wala naman nag-aalaga sa kanila. So, ang nag-aalaga sa kanila actually si Mother Earth, no? Si Mother Nature. So, usually, yung tubig sa air, yung humidity, yun yung kinukuha na nila ng source ng water. Especially doon sa mga items, no, na mga epipitic. Again, epipitic, yun yung mga nasa puno, nakakabit sa mga kung saan-saan. Yung mga terrestrial naman, ayun yung mga nasa lupa. So talagang, kaya ang form na nila ang form ng kanilang mga dahon ay nakasahod. It's because to catch yung mga rain. Tapos, actually, yung mga debris, no, yung mga organic materials, yun yung nagsaserve as kanilang organic fertilizer. Ang Pilipinas ay isang tropical na country wherein ang bromeliad ay nagtathrive. Ibig sabihin, nabubuhay ang bromeliad dito sa atin sa labas at loob ng bahay. So, yung mga ibang mga colorful na mga Guzmania, yun yung mga typical bromeliad na species na nabubuhay sa loob ng bahay. Yung mga Neurogilias, mga Tillandsias, at mga Alcantarayas ay yun yung mga species na kayang mag-thrive sa labas ng bahay. Pero lahat sila ay kayang mag-grow sa ating environment, which is tropical. Iniimbitahan namin kayo, kung meron kayong katanungan, kami ay available sa inyong pakikipagsalamuha. Also, iniimbitahan po namin kayo dito sa aming lugar, sa Silang, Cavite, dito sa may Tartaria, na kung saan makikita yung mga kakaibang bromeliad na hindi pa nakikita ng iba. So, watch out and we hope to see you dito sa aming farm sa Silang, Cavite. Salamat!